mga revelasyon tungkol sa mga kaso ng human trafficking at torture sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. June 21, sinampahan na ng kasong paglabag sa Anti-Human Trafficking in Persons Act ang dating alkalde at 13 pang sangkot sa kaso. Makalipas ang 4 na araw, naglabas na ang Department of Justice o DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order para kay Guo. Makailang ulit ding inimbitahan si Guo sa mga pagdinig sa Senado pero hindi na siya nakadalo. Sabi niya may mga banta sa kanyang buhay. Naapektuhan na rin daw ang kanyang physical at mental health dahil sa ginagawang investigasyon sa mga pagdinig sa Senado. Dahil sa patuloy na pagliban ng dating alkalde sa mga pagdinig. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Pinaglalaruan nyo ang batas. Pinaglalaruan nyo ang mga Pilipino. Sinight in contempt si Alice Guo kasama ang iba pang miyembro ng pamilya Guo, ang kanyang accountant at iba pang sangkot umano sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Dawit din si Cassandra Ong. Si Ong ang itinuturong representative ng Pogo Hub na sinalakay naman ng mga otoridad sa Porac, Pampanga noong June 4. Gaya ng natuklasan sa Bamban, nadiskubre din dito ang ilang biktima ng pang-aabuso. Iangat mo. Mga lamat sa kamay. At mga scam farm kung saan nangyayari ang iba't ibang uri ng pambubudol. Naglabas din ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ng arrest order para kay Guo, kanyang mga kaanak at iba pang mga kasamahan. Kay Guo Huaping, alias Alice Guo, aarestuhin namin kayo at itutuloy, dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay kabastusan, hindi lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalaran ng patas. Kasabay ng paglabas ng arrest order ng Senado, agad na hinanap ng mga otoridad si Guo sa mga nakarehistrong address niya sa Bamban, Tarlac at Valenzuela pero hindi siya natagpuan dito. Naaresto naman ang accountant ni Guo at kasalukuyang nasa detention facility ng Senado. August 13, formal nang sinibak sa pagiging alkalde si Alice Guo ng Office of the Ombudsman. Ibig sabihin, hindi niya makukuha ang lahat ng retirement benefit at habang buhay siyang disqualified sa anumang posisyon o opisina ng gobyerno. Nagugat daw ang desisyong ito sa kasong isinampa ng Department of Interior and Local Government o DILG para sa grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, gross neglect of duty at serious dishonesty kaugnay sa naging papel ng dating alkalde sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Habang iniimbestigahan si Guo dahil sa patong-patong na kaso na isinampa laban sa kanya. August 19, naglabas ng pahayag si Senadora Risa Ontiveros na nakalabas na ng bansa ang dating alkalde ng Bamban. Who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Kinumpirma ng PAOK na nakalabas ng bansa si Guo noong July 18. Sa katunayan, nakakuha pa ang PAOK ng litrato ni Alice Guo sa loob ng Kuala Lumpur, Malaysia International Airport. The fact that she is now out of the country, as far as we are concerned, that is almost an admission of guilt on her part. Personally, I feel that that is a bastardization of our criminal justice system. Base sa mga report na natanggap ng PAOK mula sa mga otoridad sa iba't ibang bansa, mula Denpasar sa Bali, Indonesia, lumapag si Alice sa Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18. July 21, lumipad naman si Guo papuntang Singapore. Makalipas ang isang linggo, July 28, lumipad daw ang kanyang mga magulang at mga kapatid mula China patungong Singapore para makipagkita kay Alice Guo. At nitong August 18, sumakay daw ng barko ang dating mayor papuntang Batam, Indonesia. Wala pa ho kasi tayong criminal arrest warrant laban kay Mayor Guo. Pangalawa is, in the absence of a criminal arrest warrant, we could not initiate extradition request doon sa Indonesia.
May tsorya ang PAO kung paano siya nakalabas ng bansa. She went through the back door. That could either be from Mindanao, from the western side of Luzon, or the northern tip of Luzon. So we really have to find out saan ba talaga ito nakalusot. Pinapakansela na ang Philippine passport ni Alice Guo. If someone's passport is cancelled, that person's right to travel or that person's personal identity in that foreign domain disappears. So, mako-confine siya doon sa isang lugar. Malilimitahan namin ang kanyang movement, ang kanyang mobility. Sa pagpuslit palabas ng bansa ni Alice Guo, hinala tuloy ng Senado. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Yun pala, wala na talaga siya. Parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Dito lang Miyerkules, naharang ng mga immigration official ng Indonesia si Cassandra Ong, ang tumatayong representative ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga, at si Sheila Guo, kapatid ni Alice Guo, matapos magtangka raw lumabas ng Indonesia. Pansamantalang i-detain ng police attaché ng Indonesia sina Cassandra Ong at Sheila Guo habang ipinagbibigay alam sa Pilipinas ang pagkakahuli sa kanila. Para sa mga otoridad, malaking bagay ang pagkakaaresto ng dalawa para matukoy ang posibleng kinaroroonan ngayon ni Alice Guo. Kaya nga ang panawagan ng Presidente is para sa lahat sa amin na imbestigahan ang aming mga sarili, ang aming mga ahensya, ang aming mga kasama sa trabaho, kung sino nga ba talaga. At ito lang Huwebes, August 22, agad silang inilipad pabalik ng Pilipinas. Yung dalawang babae. Kapatid yan ni Alice Guo at saka yung associate nila si Cassandra Lee Ong. Pansamantalang tinurnover sa custody ng National Bureau of Investigation o NBI sina Cassandra Ong at Sheila Guo bago isurrender sa Senado. As for Cassandra Ong, she will be inquested for obstruction of justice and violation of the Passport Act. As for Sheila Guo, she will also be charged with immigration laws. Violation of immigration laws. Nakatakda namang humarap sina Cassandra Ong at Sheila Guo sa Senate hearing sa Martes. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Bureau of Immigration o BI para hinga ng panayam tungkol sa pagtakas ni Guo sa bansa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumasagot. Hindi makakaalis si Alice Guo nang walang tulong. Ang point naman dito, kahit ang issue lang ay lookout order, kung sumunod si Alice Guo sa procedure na dadaan siya sa mga Bureau of Immigration officials sa airport na talagang malimit gamitin ng mga tao, mababantayan siya, marireport kaagad. Ito'y patunay na mahina ang pangil ng batas, di ba? Parang ang batas meron lang pinipiling paghigpitan. Sa inilabas na pahayag naman ni President Bongbong Marcos, sinabi niya na may masisibak sakaling mapatunayang may naging sabwatan sa pag-alis sa bansa ni dismissed Mayor Alice Guo. Dagdag pa niya, ang nangyaring pagtakas ni Guo sa bansa, nagbunyag daw ng katiwalian na sumisira sa justice system ng pamahalaan at sumisira din sa tiwala ng publiko. Patuloy raw ang investigasyon para matukoy kung sino ang mga tumulong kay Guo para makalabas ng bansa.